Huwag mo akong bastos magsalita. Hindi na ako ganito binabastos eh. Kagawad ako, Bea. Oo nga, te, alam ko yan yan eh. Huwag mo akong ano yan. Ikaw, taga-saan ka? Taga-saan ka? Sabi po ni Kagawad sa akin is, nakita niya daw po kami sa CCTV naglalakad. Nung nasa loob na nga po kami, pinipilit niya po kami lumabas kasi nga daw po bagaan siya. Sabi po ni Kagawad sa barangay tanod namin, iskap-kapan na daw po kami. Ano pang ginawa sa inyo sa loob ng barangay bukod doon? Ayun lang po, tas diniretso na po kami sa presinto. Dinala pa kayo sa pulis? Opo. Alam ko pong alam ni Kagawad at ng mga nasa barangay, Girong Carl Tulfo, na wala na pong batas kontra sa bagansya sa Pilipinas. Iba yung trato natin para sa kabataan versus dun sa mga matatanda. Magiging trauma yan sa bata. Hindi yan ikabubuti ng bata. Dahil lang sa bata, nagdala ng pulis. Sinasabi ko lang, ma'am, bakit may pulis? Bakit may kung sino-sino? Bakit kinuha yung mga bata? Ang daming prosesong nilabag. Huwag ka na mga tuwiran sa akin dito. Lumapit po ako sa bitag upang ireklamo po ang aming kagawad kasama ang kanyang mga tanod ay nirondahan nila ang aming hilera ng lugar at pinilit na binuksan ang aming gate upang ibagan siya or curfew ang aking kapatid na buntis, 19 years old, kasama ang kanyang dalawang kaibigan. Nang hindi nila makuha or mapalabas ang aking kapatid at mga kaibigan, ay nagpatawag sila ng pulis na dalawang lalaki na doon pinilit nilang dalhin sa barangay hall. Nung time na yun, hinawakan ko yung kapatid ko dahil nangangatog ang buong katawan niya. Sinabi niya sa akin na humihilab daw ang tiyan niya dahil sa nervyos na may dalawang pulis na pinipilit din siyang isama. Sa pagronda nila na maraming dapat sitahin, laging ang pamilya lang namin ang sinisita. Katulad ng bawal ang pagtawa, bawal ang pagsasalita tuwing dadaan ang pamilya ni Kagawad. Kagawad, mas pagtuunan mo po ng pansin ng mga dapat pagtuunan sa loob ng barangay. Maging patas kayo sa lahat. Kasi nung tumakbo kayo, maayos kayo nakikipag-usap sa lahat ng tao. Ang sabi nyo, walang personalan. Pero bakit ganito nangyari sa amin ngayon? Bianca, isa ka doon sa tatlo. Tama? Tatlo kasi kayo magkakaibigan na ang term nga nakaraan nabagaan siya. O, ikwento mo ng mabilisan, bakit ba kayo nagkaroon ng ano ni Kagawad? Nasa tindahan po ako na paresan namin sa kanto po, sa 850 po. Nang ano po, dumating po si Aileen Sorongon po, pati po si Kyla. Galing nga po sa looban. Tapos po, nakita po kasi nila ako nagliligpit. Nung kukunin na po nila yung gamit po, kasi po tutulungan nga daw po nila ako magligpit pa uwi, pumasok po kami doon sa mismong bahay po namin. Anong oras na to? Mga 3:30 po. Ng madaling araw. Opo. Kaninong bahay kayo umuwi? Sa akin po yung tinitirang. Sino bang nakakita? Si Kagawad lang talaga? Nagpapatrolya? Yung barangay? Anong sitwasyon? Sabi po ni Kagawad sa akin is, nakita niya daw po kami sa CCTV naglalakad. Which is totoo. Kasi nga pauwi kayo galing paresan. Nung nasa loob na nga po kami, pinipilit niya po kami lumabas. Kasi nga daw po bagaan siya. Okay. Tapos nung hindi po sana kami sasama is, pinatawagan niya po kami ng pulis. Bakit ayaw niyo sumama kay Kagawad nung araw na yun? Kasi po, tutuluyan daw po kami. Which is anong ibig sabihin? Parang dadalhin nga sa presinto. Opo. Yun yung video, tama? Opo. Okay, yan yung may kasamang pulis. So, etong CCTV na to, bago to Meron tayong cellphone video na kayo ang nag-provide. Nandun nakita yung mga pulis. So, nung pumunta yung mga pulis, sumama na ba kayo? Nung pumunta po yung pulis, ayoko po ipasama si Lynn po, kasi nga po, sa amin po nakatira. Sagutin nga po namin. Pagtapos po nun, nung dumating na po yung magulang po ni Lynn, kasi tinawag nga po ni Kagawad, sumunod po kami. Pagdating sa barangay, anong ginawa sa inyo? Sa barangay hall, sila lang po yung pinapasok ni Kagawad. Ako po, pinalabas. Kasi nga daw po, wala nga daw po akong karapatan na humingi po ng tulong sa kanila. So, hindi ka pasok dun sa curfew? Yun ba ang sinasabi ng barangay? Sige, ikaw naman, Lynn. Nung dinala po kayo sa barangay, anong nangyari sa barangay? Una po, pinag-uusap lang po. Tapos sabi niya po, wala na yan, ipatuluyan niyo na. In-explain ba sa'yo bakit kayo nuhuli? Kasi 14 ka lang. Ibabagaan siya yun daw po kami. Dahil sa curfew. Tapos ayun po, yung kaibigan ko po, dinala po kami sa presinto. Kayo ba, may iba kayong illegal na ginagawa nung nahinuli kayo? Hindi kayo nagsusugal, may inom, nagyoyosi, wala. Po. Ano pa yung ibang sinabi sa'yo? Sabi po ni Kagawad sa barangay tanod namin, iskap ka pa na
daw po kami. Okay, Kung may ngayon dala pumayag daw ba po kayo kami. doon? Opo, kasi wala naman po kami dala eh. Suklay lang po nakuha sa amin. Ano pang ginawa sa inyo sa loob ng barangay bukod doon? Ayun lang po, tas diniretso na po kami sa presinto. Ba't pinapulis pa kayo? Ipaparak daw po ako eh. Tas yung kaibigan ko pa ipapakulong. Bakit? May iba ka bang record sa barangay? Meron po. Pero hindi yun yung araw na yun. Hindi. So, okay. Pagdating sa police, anong ginawa sa police station? Yung kaibigan po, kinausap po siya sa baba, tas kinulong po siya. Kinulong sa selda? Opo, ayun din po yung sinabi niya. Din nakita ko rin naman po. May ipinakulong. Okay. So, tinuluyan ka bang ipaparak? Pinauwi rin po kami ng umaga na po. Mga 6 na po kami nakauwi. 6 a.m. Okay. Alright, tanungin ko si Ma'am Bianca. First time lang ba nakasama mo mga menor na umuwi kayo ng madaling araw na or first time lang na nahuli kayo ng ganito pero madalas kayo yung gawin? Bira po. Saan Opo. kayo? Saan kayo nakatambay? Bakit kayo biglang kinol ng attention ni Kagawad? Gusto ko malaman yon. Papasok na po sa bahay namin. Tapos nung nandun na po kami sa loob, kumakain po kami doon. Okay. Tapos gulat po kami na pinatawag nga daw po kami, inimbitahan nga daw po kami sa Alright. barangay hall. So, tinatawag kayo ni Kapitanan, ay ni Kagawad pala at that time, dahil nakita kayo CCTV na gabi na, 10 oras na ng madaling araw, at kayo ay naglalakad pa uwi at nung pagdating nyo sa bahay, pinuntahan kayo ni Kagawad. Opo. Tama ba yun ang nangyari? Ano sa tingin niyo yung mali na ginawa sa inyo? Yung pagbukas po sa gate po namin, Okay. ipinipilit niya po kaming palabasin kasama po nung 2 pulis. So, nung pagdating doon sa bahay ninyo na pinapatawag kayo papuntang barangay, may dala-dala na silang pulis? Opo. Alright. Tapos, ano mga sinasabi nila? Ang sabi nga daw po is, sumama na nga daw po kami para daw po mag-sorry daw po kay Kagawad. Dahil nga daw po, lumabag nga daw po kami sa bagansya nga daw po. Bago dito sa nangyari na to, meron bang previous na alitan itong pamilya ninyo doon sa kay Kagawad or Kapitano, kung sino man kasama doon sa barangay? Meron po. Alright. Anong problema ninyong dalawa? Yung nanay niya po, at saka tatay po ni Kagawad, nanakit po sa akin yun nung 15 years old pa lang po ako. Hanggang ngayon po, hindi po nila ako tinitigilan. Sige. Kate din, siguro take it away and ask itong kabilang panig doon sa side naman nila. Okay, sige. O, Kagawad, so naririnig nyo naman kanina pa po, no, kung ano yung panig nila. At kami muna, unang-una nagpapasalamat na pumunta pa kayo dito para ipaliwanag. Sige po, sagutin po muna natin, Kagawad, no, bago tayo dumako kay Kapitan. Ano po ba talaga yung totoong nangyari? Nandun sila sa loob mismo nung... Nasa labas po, sir. 2:20 to 2:45 po. Nasa labas po Anong sila. ginagawa po nila daw? Nandun po sila nakatambay. Meron pong concerned citizen, tumawag po sa amin na maiingay po sila sa labas. Pero matanong ko po, bakit pa umabot sa punto na kailangan nyo magtawag ng pulis? Hindi ba kaya ng barangay? Sir, ganito po. Marami po kasi sila ng blatter sa barangay na hindi sila pumupunta. So, may mga offense. Madaming blatter tungkol Opo. saan? Ano mga offense Iba-iba nila? po. Iba-iba. Ito po maraming offense yung minor age. Gusto ko malaman kung ano mga specific na sa pagkakaalam mo ang naging violation nitong minor. Yung minor age, meron silang kinuwang motor na inutusan nitong kapatid nito. Nakita talaga namin mismo yun sa CCTV. First time lang ba to or marami na ba? Ito po yung curfew, marami na po yun sa minor age. So, siguro mabilang mo na po is 2 or 3 na po ang curfew. So, gusto ko malaman ano nangyari, ano naging dahilan ng pagtawag mo ng polis? Ang pagtawag ko ng polis kasi para sumama lang sila, mag-assist lang yung mga polis. Okay, mag-assist for what reason? Mag-assist kasi para makalabas lang po sila. Kasi sabi po Okay, bakit sila palalabasin? kasi ayaw niya po makinig sa akin, sir. So, ano yung dahilan ng main reason kung bakit mo pinatawag yung dalawa? Dahil dun sa curfew. Curfew at saka pambabastos po kasi natawanan ako, just binibideo po nila ako So, sa pambabastos, alright, ano yung plano mo sana na ipataw dito sa dalawang minor doon sa pambabastos sa'yo? Ang gusto ko lang po naman, sir, manghingi lang sila ng pasensya sa akin Siyempre, Kagawad ako, dapat respeto kahit papano. Ngayon naman dun sa sinasabi mong pambabastos sa'yo, gusto ko lang tanungin, trinay mo ba gawa ng paraan na ipatawag ang kanilang magulang para yung magulang ang magdidisiplina dun sa mga bata? Opo, tinaray po. Sabi nga ng magulang ng minor age, sabi niya, kahit idalin mo na yan sa rack, wala na akong pakailam dyan. Okay, gusto ko lang balikan yung pinag-uusapan natin na doon sa CCTV na nakita mo yung mga bata, tama ba? Explain mo sa akin, sino-sino yung mga nakita mo sa CCTV at that time? Ang nakita ko po sa CCTV, yung minor age, si Kyla, tapos si Bianca. Ayun Alright. po. Kasi ang nakita ko dito na
yung mga minor usually ay hinuhuli kapag sila ay mag-isa lang or may kasamang kapwa minor. Pero in this case, hindi ba kasi may kasama naman silang 19 years old na isa, which is could possibly stand as their guardian since magkakaibigan naman sila. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, no, meron siyang sinasabing possible could be named as guardian, which is itong si ma'am na 19 years old of age. Ayun, no, those accompanied by their parents, family members of legal age, or guardian, then okay lang yun. Baka napagsabihan na lang sila na maayos, napakiayos na lang, manahimik na lang dahil 10 oras na ng gabi, dahil meron naman silang kasama of age. Sir, ang pagkakalam ko po yung guardian is yung mismong kamag-anak. Hindi naman po nila kamag-anak yun. Yes, hindi nila kamag-anak, pero they are with someone that could say na that would command responsibility for them. Matanong ko lang, itong sinasabi ni Kagawad na kung saan ay medyo maingay at merong concerned citizen na nag-report sa inyo, ano ang magiging sagot ninyo doon? Kung ako po yung tatanungin, wala pong nanita po sa amin. So, yung first sita ay dumating kaagad itong si barangay at si police. Yes po, agresibo po agad. Alright, so diretso kaagad si Kagawad with police, pinatatawag na itong tatlo. Yung una po, sir, si Kagawad lang po with her tanods. Tapos po, pinipilit niya po na, ilabas mo yan. Tapos tumayo na po ako. Sabi ko po, ano po yun? Tapos sabi niya, ilabas mo yan, bakit ayaw mo ilabas yan? Sabi ko, bakit po ilalabas? Kasi, ang sabi niya po, ibabagaan siya ko yan. Ngayon ang sabi ko po, nasa loob naman po ng bahay, bakit po ipabagaan siya? Kasi kung ilalabas ko po, mas mapapatawan niyo po ng sinasabi niyong city ordinance, curfew po. Kung ilalabas ko po, maaabutan po nila sa labas. Hindi po siya pumayag. Pinatawag niya po yung isa niya pong tanod, which is may connection daw po sa presinto dahil may anak daw pong pulis. Pinatawag niya po yun, pagkarating po ng tanod na yun, kasabay na po yung pulis. Hinatak na po ng tanod yung mismong gate po namin na nagsisilbing pintuan po namin. Nung paghatak po ng tanod na yun, pinlashlightan na po kami ng mga pulis na kami po ng una ng anak kong 2 taon ang unang nakakita. Pagka flashlight po, tumakbo po yung anak ko. Doon na po umiyak yung anak ko. Kasi ang bumungad po sa amin, yung pulis na may mga mahabaril po. Okay. So, may mga kausap silang pulis dito, yes, tama po. ba? Alright. Siguro para mas makahingi tayo ng advice tungkol naman dito sa nangyari, I think it would be best to talk itong kay Attorney Batas Mauricio, ng ating Bitag Residador, to check and analyze kung ano nangyari dito sa case. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas. Magandang umaga po, Ginoong Carl Tulfo. Magandang umaga po sa mga Pilipino narito po sa Bitag mo ni Ben Tulfo. Marami pong issue na kailangang linawin, Ginoong Carl Tulfo. Alam ko pong alam ni Kagawad at ng mga nasa barangay, Ginoong Carl Tulfo, na wala na pong batas kontra sa bagansya sa Pilipinas. Noon po kasi halos 2012, meron na pong batas na ipinasa dyan, RA 10158, na nagsasabing tinanggal po sa revised penal code yung pong krimen na bagansya. Kasi nga po naaabuso ng mga pulis, ng mga barangay, at ng iba pang may mga hindi magandang saloobin sa kanilang kapwa. Wala na pong batas na nagpaparusa dyan. At kung ang naging dahilan, bagansyahin, dadalhin sa presinto dahil bagansya, illegal arrest na po yan. Pangalawa, dito po sa binabanggit na ordinansa, tama po yung analysis ng ipabitag mo ni Ben Tulfo, ninyong tatlo. Curfew doon sa mga minor de edad. Pero exempted yung mga minor de edad na may kasamang nasa 8 taong gulang, 18 pataas. Yes. Hindi po ituturing na lumalabag sa curfew kasi nga po meron. Pagkatapos yung curfew, applicable po doon sa mga nakatambay sa kalsada, nakatambay doon sa mga kung saan-saang pampublikong lugar. Pero kung ito po ay nakatambay sa loob, kahit po nag-iingay yan dyan sa loob, hindi na po sila pwedeng sakupin ng curfew, Ginoong Carl Tulfo. Ang remedyo po nung nagre-reklamong kapitbahay, tampahan ng kaso doon po sa City Health Office para po sa nuisan. Sabihin, gumagawa ng mga bagay na hindi ka nais, nag-iingay nang wala sa tamang lugar. Yun po ang kaso dyan. Yung pong pagpupumilit na dalhin sa presinto yan. Hindi po dahilan yung binabastos si Kagawad. Kung sakali po na talaga namang akala ni Kagawad binabastos siya, ang remedyo niya, magsasampa siya ng kaso laban sa nambabastos. Hindi po niya ilalagay yung kanyang kamay, yung batas sa kanyang kamay. Lilitaw po yan, yung arestong yan, illegal. Pagka po ganyang minor de edad, ang una pong titignan dapat ni Kagawad, yung wastong edad. Kasi po, ang lahat po, Ginoong Carl Tulfo, ng kabataan na minor de edad, 14 pababa ang taon, totally exempted po ayon sa Juvenile Systems Justice Law. Exempted po kahit anong gawin yan, wala pong pananagot ng kriminal
at hindi po presinto ang pagdadalhan ni kagawad o ng sino mang nasa otoridad. Nakalagay po sa batas kung ano po yung mga dapat ginagawa dyan. Kung talagang hindi makayanan ni kagawad, hindi niya magampanan ng kanyang tungkulin, hindi po pulis ang unang rekurso. Ang unang rekurso nila dyan, DSWD, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Ito ko lang din isingit, Attorney Batas. Ilang taon na ba si Menor? 14. So, sakop ka pa. Kasi nakalagay dito, Attorney Batas, if the offender is 15 years of age and below, the sanction shall consist of reprimand for the youth offender and admonition to the offender's parent, guardian, or person exercising parental authority. Kapag naman 15 and above, dito papasok yung may first offense, second offense, third offense, doon na yung sa imprisonment o yung sa presinto. Tama po kayo, Attorney Batas, ito 14, dapat DSW dito, hindi ito presinto. Meron lang po karagdagan, Ginoong Carl. Yes. Meron din naman po tayong masasabi sa mga magulang at dito sa mga kabataan. Ginoong Carl, mga kababayan, pagpalagay na po natin tayo ay may sariling pag-iisip na sa mga kabataan. Abay, yung pong nandoon pa rin sa labas, gabing-gabi na, Yes. ay medyo mahirap po yatang tanggapin yon. At sa mga magulang na nagpapabaya na lang kasi hindi na nila kaya, dapat pong ginagawa ng magulang kung hindi na talagang kaya, dalhin po sa DSWD Tama. at iulat po doon. Tama. Ginoong Carl Tulfo. Yes. Yes, sir. Yes, tama no, attorney. I very much agree na magandang point na ibinanggit niyo na dapat kapag may mga menor de edad, kagaya niya, nakausap naman pala ni Kagawad itong magulang, at sinasabi na wala nang pakialam dun sa bata, edi dapat sana ginawa ng barangay in-refer sa DSWD or CSWD or kung sino man yung Social Welfare Department ng kanilang lokal para magawa ng paraan at mapag-ayos ang pamilya kung hindi man madisiplina ang bata or kung ang ano man yung state ang kukuha doon sa kabataan para at least mapalaki ng maayos kasi yun ang main concern. Kung may ganun sana proseso, kasi may kakayanan naman ng ating barangay para gawin yun. Diba, attorney? Ang nakalagay po dyan, tungkulin ng apprehending officer. In fact, ang sinasabi po ay law enforcement officer. Pero kasama po si kagawad dyan o sino mang barangay official, pati po barangay tanod, nadalhin sa DSWD. Ang proseso po ng batas, dapat alam na po ng mga barangay ito, dinadala sa DSWD at yung DSWD sa pamamagitan ng kanyang mga pag-aaral, ang kikilos. Yan po ang isang ikinikilos ni Ginoong Ben Tulfo. Magkaroon ng mas matindi pong pagkilos ang mga ahensya ng gobyerno upang ang ating mga kabataan ay magkaroon ng mabuting paglaki, pagiging mabuting mamamayan. Yan po ang gusto ni Ginoong Ben Tulfo. Kaya nga po ipinaglalaban natin dito sa pabitag mo ni Ben Tulfo itong ganitong mga proseso, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Ano pong masasabi nyo sa naging talakayan natin ngayong araw, Kapitan? Yung problema namin sa barangay, Okay. talagang problema yung mga kabataan, lalo na sa mga minor. Naintindihan naman namin yan for the side ng barangay. Pero ang sa amin lang, para lang mai-correct lang natin. Para doon sa future. Kasi iba yung trato natin para sa kabataan versus doon sa mga matatanda. Tama? So dapat sana maganda from the barangay itself magkaroon ng coordination with the Social Welfare Department kapag nagkakaroon na ng malalang problema kung saan na hindi na talaga napagsasabihan ng mga bata. Kasi kung ang barangay gagawa ng aksyon, yung typical na for example from barangay to police to presinto and so on and so forth, magiging trauma yan sa bata. Hindi yan ikabubuti ng bata, mas ikalalala ng bata dahil pakiramdam niya na bata pa lang siya, kinakastigo or whatever, pinapagalitan. Hindi maganda yung nagiging pag-absorb ng sinasabing bata. For example, term na bagansya, term na presinto, term na ipapapulis ka. Napaka-traumatizing para sa isang bata yun. Kumpara doon sa isang adult or person of age, then walang problema yun. Kaya lang namin kinokorek, and maganda din na ibanggit ni Atty. Batas, na dapat may coordination with the CSWD para magkaroon ng maayos sa pag-uusap kung anong proseso, tamang proseso para hawakan itong mga sinasabing bata na hindi nakikinig sa ating mga tanod. So may mga ganun na klaseng processes na sana idinaan na lang ng maayos. No? Ayoko kasi makarinig na dahil lang sa bata, nagdala ng pulis. Dahil lang dun sa ayaw sumunod ng bata sa curfew, nagdala ng pulis. Gusto ko sana maayos na proseso paghahawak ang ating barangay, hindi pinagkakaubaya sa ating kapulisan. Kasi ang ating kapulisan are against crime, itong mga manluloko, mga talagang malulupit. Pero ito ay mga menor de edad lang. Alright? As for dito naman kay Kagawad, no, posible kasi lang na naititignan namin na baka may conflict kasi
na kung saan na ikaw meron kayong alitan dun sa pamilya nila ayon dun sa kanilang storya. So ang ibig sabihin ko lang dito no kagawad na wag nyo nang ipapasok ang inyong personal na problema doon sa trabaho. Kung anong trabaho, sundin lang natin yung proseso. Sinasabi ko lang ma'am bakit may pulis, bakit may kung sino-sino, bakit kinuha yung mga bata, ang daming prosesong nilabag. Huwag ka na mga tuwiran sa akin dito. Nagsasabi lang naman ako. Sir, kaya ganito po yun, pag yung nagkakaroon sila ng problema, ang gagawin ko po, papatawag ko po sila, magrereklamo ang bawat isa sa magrereklamo na, papatawag po sila, bibigyan po namin sila ng sumunod para maayos yung problema, hindi naman sila pupunta ng barangay. Paano natin masusolusyonan ng problema kung hindi sila haharap? Yung sinasabi po ni Kap na nagpapadala po sila ng sumon na hindi po kami pumupunta. Ang tanong po namin, ano pong kaso? Ngayon naman, ang pakiusap namin, kung ipatawag kayo sa barangay, pumunta kayo. Doon kayo mag-explain. Okay? Gusto po namin mapunta po sa ombudsman, mapatawan po sila kung ano po yung narapat. Kasi araw-araw din po kami binubuli, lalo na po yung kapatid ko buntis. Speaking dun sa pagkakaso, kung talagang gusto niyo magkaso, hindi naman namin kayo pipigilan. Actually, Sir Carl, merong statement ang DILG dito dahil under ng DILG ang mga government officials. Eto, Sir Carl, yung naging pahayag po nila. Alright. Ganito, no? Nakipag-ugnayan ang bitag sa DILG NCR hinggil sa reklamo na nila Criselda laban kay Kagawad Cristina. Ayon sa DILG, iimbestigahan nila ang nangyaring insidente upang malaman kung totoong may nagawang paglabag si Kagawad Cristina sa paghuli sa grupo ng kapatid ni Cristina. Kung mapapatunayan ang reklamo, maaari daw mapatawan ng parusang administratibo si Kagawad Cristina. So again, they have the right, Kap, no, para maintindihan nyo na mag-file ng case. Kasi of course, ang para sa amin is talagang pakiramdam nila na nalabag ang kanilang karapatan. Then they have the right to file a case and do so. So siguro balikan natin si Attorney Batas Mauricio. Nandiyan pa kayo? Opo, Ginoong Carl Tulfo. Well, masasabi ko na lang po, simple. Sa akin pong mga narinig sa inyo, I fully concur and I agree with everything you said. Kailangan po talaga, Ginoong Carl Tulfo, tama po kayo, alagaan ng mga kabataan at ang malaking bahagi ng pangangalaga nasa kamay din po ng barangay. Maraming salamat po, Ginoong Carl Tulfo. Alright, maraming salamat po, Attorney Batas. Okay, ngayon naman siguro, hiling ko na lang sa inyo, magpapamilya, no, na mag-usap na maayos sa barangay, and then itong si Kap ang mamamagitan. So I don't want any favorites. Ayoko nang may pinapanigan kayo. Gusto ko balanse lang tayo. Para naman sa mga tao na nagsasabi na baka naman na pinapanigan lang namin itong kabilang panig, the fact na kinausap namin silang gusto lang naman namin mapag-ayos sila, yun naman ang aming punto. Doon naman sa parte ng pag-file ng case, wala na yun sa kontrol ng bitag, bagkos iyan ang gusto nila, then may karapatan sila to do so. Sino ba naman kami para pigilan yan? Alright? Okay, at dyan tayo nagtatapos sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbong at tulong at serbisyong may tatak bitag ilalaban ka digiyuan. Ito ang hashtag ipabitag mo.